Gio Halalon, binaboy ng mga team sa PBA. Ayon sa kampo ni Gio na masama raw ang loob niya dahil wala na raw nagkaka-interes sa kanya kahit 33 years old pa naman at hindi injury prone. Bagamat may veteran move si Gio na pwede makatulong pero ayaw pa rin siyang tanggapin ng mga teams. May problema ba kay Gio? Pinaliwanag ng kampo ni Gio ang dahilan kung bakit ayaw na siyang tanggapin at kung totoo din ba na si Gio ay nagde-demand ng malaking salary. San Miguel Beermen, may malaking pangamba sa darating na season dahil winless daw sila sa mga tune-up games nila. Tara! Parang si Gio Halalon na lang atang naiwan na player na hindi nakapag-sign. Magsisimula na ngayong linggo ang regular games pero si Gio wala pang team. Sabi pa ng kampo niya, ilang beses na raw siyang nag-tryout sa mga teams na gusto niyang pasukan. Pero hindi siya tinanggap, binaboy nga raw siya ng mga teams ngayon sa PBA. Una sa lahat, bakit siya iniwan ng Northport na ngayon Pure Blends? Ayon sa bagong coach ng Pure Blends na si Janedel Cardel, si Gio ay may good leadership sa kanila. Maganda din ang pwede niyang may ambag pero naisip din niya na baka hindi siya babagay sa system na ipapatakbo ng Pure Blends ngayon. Kumbaga, para sa kanila, hindi versatile si Gio. Si Gio, pagdating sa pick and roll, pick and pop sa playmaking, maayos si Gio talaga. Yung alam mo na galing siya sa caliber team. Pero kapansin-pansin na hindi niya ito nadala sa Northport nung na-trade siya. Nag-ibang pace niya, hindi na siya masyadong nakapag-penetrate ng maayos. Tapos, bumaba ng 35% ang kanyang shooting kahit sa mid-range. Kung ikukumpara mo sa Magnolia, iba yung hustle ni Gio doon. Talagang may penetration tapos mataas ang percentage sa 2-point field. Kaya nga ang dami nagsasabi na magsisisi daw Magnolia sa pag-trade sa kanya. Tapos, maasahan pa siya sa crunch time. Sa Northport, yung dating 14 points per game sa Magnolia naging 6 to 7 points per game na lang. At hindi din niya nasabayan yung mga rookies doon. Ang ina-expect ng buong Northport na siyang magiging leader dahil sa experience niya. Pero lumalabas na mas nagiging effective pa pala si Franyu sa system, kaya mas madalas na din si Franyu ang ginagamit ni Bonitan. Of course, may dugong letran connection din sila. Baka nga totoo na hindi bumagay si Gio sa system nila. Tapos meron pa silang Joshua Monson na may master skill sa handling at dribble drive. Inaamin din ni Gio na nung na-trade siya, agad siyang nag-try out sa mga teams na gusto niyang pasukan, especially ang TNT. Bali ang TNT pa lang naisip niya pasukan kasi marami daw injured players ang TNT. Ngayon pa si Gio na gumaling na silang lahat. Sana kung nag-try out siya, doon na lang sa mga mas mababang teams, diba? Sa Blackwater naman siya gustong ipasa ng Northport. Mas maganda kung tinuloy na lang niya. Lalo pat mawawala na si Cedric Barefield sa kanila. Ang problema dito, si Gio daw ang maarte. Maarte daw siya sa teams at nagpapabayad ng malaki. Ayon sa MPBL source mula sa isang North Division team, nag-offer daw to kay Gio ng 75,000 pesos kada buwan. Syempre, PBA player ka tapos bibigyan ka lang ng 75k kada buwan. Hindi man lang pinaabot ng kahit 150 kasi nga mahal daw ang talent fee ng mga PBA players. Tinanggihan ito ni Gio. Syempre naman PBA player tapos 75k. Hindi naman siguro maarte si Gio. Sobrang baba naman ng 75k, syempre hindi niya tatanggapin yan. At nung nag-tryout siya sa TNT, hindi din daw siya pinag-sign dahil marami na silang guards. Puno na rin ang mga teams. Yun na nga Sayang nung hindi pa puno ang mga teams, pumasok na lang sana siya sa lower teams. Di bale na bababang sahod. Pwede pa namang magbago yan depende sa performance mo. Kung totoong magaling ka, patunayan mo na magaling ka. Kapag nasa mababang teams ka, bibigyan ka talaga nila ng playing time kasi may experience ka Kapag maganda ipapakita mo, baka may ibang teams pa mag-o-offer sa'yo. Ngayon na magsisimula na, wala pa rin team si Gio, tanging MPBL na lang ang last choice niya. San Miguel Beermen nangangamba sa pagbubukas ng season dahil winless daw sila sa nagdaang tune-up games. Nakikita nila na ang gagaling na ng mga teams ngayon. Ang tinutukoy nila ay Converge at Ross. Sa tune-up game kasi, nagawa silang talunin ng mga teams na to kabilang ng Meralco. Pero para sa akin, kahit di ako fan ng San Miguel, pero iba pa rin ang caliber team. Kahit sabihin natin na Ginebra or SMB, kahit ang TNT kukulangin sa tao, iba pa rin yung kalibre at quality ng kanilang mga players. Plus, yung star player nila, hindi lang isa, dalawa, dahil halos lahat yan sila umaambag. Kaya iba pa rin talaga ang magiging resulta ng games kapag nasa regular na. Pwes, magsisimula ang totoong laban ngayong linggo, kaya abangan na lang natin yan.